Sa Japan mayroong 4 na sub-itso mga conglomerates na sumusuporta sa ilalim ng lupa tinatawag na therianthropes. Ang mga hybrid na ito ay nagtataglay ng parehong katalinuhan ng tao at lakas ng hayop. Isang araw ang isang grupo ng mga lalaki ang kumidnap sa isang high school batang babae na nagngangalang Hitomi Uzaki. Ang balak nila sa kanya ay eye assault. Nomoto Yuya, isang estudyante sa kolehiyo ay napipilitang magmaneho ng van na ginamit sa pagdukot. Pinatay ni Hitomi ang mga lalaki, pagkatapos ay tumungo sa isang arena kung saan naka-schedule si Hitomi na labanan ang isang lion hybrid. Si Hitomi ay nagtaya na siya'y mananalo, isinugol ang perang maaaring kitain mula sa mga organs ni Yuya kung ito'y makukuha at ibebenta. Inilantad ni Hitomi na siya ay isang hybrid honey badger, ang pinakamatapang na hayop sa mundo, at kaya niya pumatay na walang kapagod-pagod. Sa mga sumunod na pangyayari, ipinaliwanag ni Reiichi Shido, ang tagapangalaga ni Hitomi, ang motibo ng Zaibatsu na mangakit ng mayayamang tao at magkaroon ng politikal at ekonomikong impluwensya. Dahil kay Hitomi na nagtaya ng organs, siya ang nag-iisang investor, nagbigay daan ito sa kanya na makalahok sa mga labang ito. Si Yuya ay tagabantay ni Hitomi at binigay sa kanya ang halagang 100 milyong yen para itaya sa mga future na laban. Si Yuya ay inatake ng isa hybrid nagnanais ng impormasyon tungkol kay Hitomi. Si Yuya ay malapit ng harapin ang isang delikadong sitwasyon ngunit dumating si Hitomi sa tamang oras upang iligtas siya. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari nang magpakilala ang hybrid si Ryoko Araka ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang porcupine hybrid mula sa Yatsubishi Zaibatsu. Siya ay armado ng metal-ikong Tin-8. Sa una, plano ni Ryoko na patayin si Yuya para alisin ang investor ni Hitomi para sa mga susunod pang laban. Pero, binago niya ang kanyang plano at naisip ang sundan si Hitomi sa halip. Sa kanilang laban, halatang walang epekto ang metal-ikong sandata ni Ryoko laban sa balat ng honey badger ni Hitomi. Biglang sumulpot ang isang hybrid hippopotamus na si Ichinosuke Kohama, at napabagsak niya si Ryoko. Inimbitahan ni Ichinosuke si Hitomi na sumali sa Ishida Zaibatsu. Sa una, tumanggi si Hitomi, ngunit matapos niyang matanggap ang mensahe mula kay Reiichi, nagbago ang kanyang isipan at pumayag na makilahok sa kanyang susunod na laban bilang irepresent ang Ishida. Sa isang nakakagulat na pagkakataon, si Hitomi ay inilipat sa isang unibersidad, kung saan sila ay nakatagpo ni Eruza Nakanishi, isang cheetah hybrid na kasama din sa Yatsubishi. Prinavoke ni Eruza ay si Hitomi sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang underwear, kaya naman sila ay nag-away. Bago pa mas lumala, isang representative mula sa Yatsubishi Zaibatsu ang nagpabatid sa kanilang lahat na dahil si Hitomi ang representative ng Ishida sa paparating na death match, ipinagbabawal na silang mag-away bago pa ito maganap. Hindi alam ng mga fighters, may mga nagbabantay sa nangyayari. Ibinunyag ng mga tagapagmasid na lahat ng 4 na grupong Zaibatsu ay gustong wasakin si Hitomi at nagplaplano na silang atakihin ito sa nalalapit na laban sa deathmatch. Para itago ang tunay na pagkakakilanlan bilang mga hybrid, naisipan ni Hitomi at Eruza na magsuot ng cosplay outfits. Nakuha nila ang atensyon ng photography club na kumuha ng mga larawan nila. Samantala, nang si Yuya ay bumalik sa bahay, nagulat siya nang makita si Leo, ang leon hybrid, na buhay at kasama si Yoko Mitsukado, ang apo ng presidente ng Mitsukado Zaibatsu. Tinabi ni Yoko ang isang nakababahalang pahayag tungkol sa guardian ni Hitoma na si Reiichi na gumagamit ng hybrid test. Kaya't napilitang sumali si Yuya sa paparating na laban bilang strategist ni Hitomi. Nina si Yoko nang sumali si Yuya sa laban, umaasa na sana'y magpapakita ito ng kahinaan. Para masiguro ang pagkamatay ni Hitomi, nagdesisyon siyang sumali rin. Kailangan ng 3 miyembro bawat team, kaya't nag-ambisyon si Ichinosuke na humanap ng dagdag na hybrid. Subalit si Oyanaba, isang rabbit hybrid na walang tagumpay sa mga laban, ang tanging pagpipilian na lamang. Si Uy ay inatake ni Akimi Kishimoto, isang horned lizard hybrid na pumipigil sa iba pang mga hybrid na sumali sa team ng Ishida. May kakayahan si Akimi na magpaputok ng mga dugo mula sa kanyang mga mata. Swerteng dumating si Hitomi sa tamang oras upang sagipin si Uy. Gamit ang kanyang matalas na pandinig, nadiskubre ni Uy na may kambal si Akimi na nagpapaputok mula sa ibang lokasyon. Sa impormasyong ito, nagtagumpay si Hitomi na talunin ang mga kambal nang hindi nagiging sanhi ng anumang malubhang pinsala. Dahil ipinagbabawal ang makipaglaban bago ang laban, ang kanilang pagtatalo ay hindi maaaring magdulot ng anumang malubhang pinsala. Si Hitomi ay nag-resort sa blackmailing laban sa mga kambal, pinipilit silang magsabi ng kasinungalingan na sila'y nilabanan ni Uy at natalo.
Bago ang pagsisimula ng laban, ang koponan ni Hitomi ay nakaharap si Nakanishi Taiga, isang tiger hybrid na lumalaban para sa Yatsubishi Group. Nakakagulat na pangyayari, ipinahayag ni Taiga ang kanyang intensyon na alisin si Hitomi. Samantala, inianunsyo ang laban sa Hotel Island sa Philippine Sea, kung saan si Reichi ang magiging direktor ng laban. Sa simula, ang mga hybrids ay sumunod sa mga utos mula sa kanilang mga investor na nagmamanipula ng kanilang galaw sa mapa tulad ng mga piraso sa chess piece. Una, kinakantsawan si Yuya ng kanyang mga kalaban dahil sa kanyang kakulangan ng pangunawa sa laro, pero, nagbago ang pananaw ng mga ito nang gawin ni Yuya ang kahangahangang hakbang, na nagpapakita na si Hitomi ay lihim na nagpapadala ng senyales sa kanya sa pamamagitan ng mga CCTV monitor, itinuturo sa kanya ang mga lokasyon na dapat galawan ni Hitomi. Hinarap ni Hitomi ang kanyang unang kalaban na si Jerome Hongo, isang bear hybrid na nire-represent ang Mitsukato faction. Nagulat ang investor, agad na inatake ni Hitomi si Jerome sa isang galaw na naging sanhi na hindi na siya makalaban. Sa ibang lugar sa mapa, bumuo si Ichinosok ng pansamantalang team kasama si Shoutei, isang guerrilla hybrid mula sa Mitsukato, at si Ryuji Shina, isang crocodile hybrid mula sa Sumitomo. Ang kanilang layunin ay magtulungan at pabagsakin si Taiga bilang team. Ginamit niya ang gubat sa advantage, nang walang kahirap-hirap na paralyze ni Taiga si Ryuji at Shota. Samantala, si Eruza ay sadyang diniretso sa isang lugar na labas sa sakop ng kamera, nagbibigay ng pagkakataon para kay Kaide Kazuma isang gecko hybrid, at Den Omona Cobra hybrid, napigilan siya. Plano ni Den ang masamang balak kay Eruza habang nakakakita ng sitwasyong ito, nagdesisyon si Ichinosok na lumaban hanggang sa kamatayan. Biglaang nagkaroon ng utos si Taiga mula sa investor niya, inutusan siyang lumipat sa ibang lokasyon upang iligtas si Eruza. Bago umalis si Taiga, hindi niya pinagalaw si Ryuji gamit ang panga niya. Naisip ni Yuya na si Ryuji ay nagplano ng maingat ng galaw na ito, dahil ang mga hybrids na hindi sumusunod sa utos sa loob ng tiyak na oras ay may parusang kamatayan gamit ang explosive covers. Samantala, si Oi ay nag-iisa sa ibang bahagi ng isla, nagmamasid ng mabuti habang ito'y naghaukay ng lupa. Habang si Den ay nagbabalak na ipatupad ang kanyang plano kay Eruza, bigla siyang inatake ni Hitomi na gumamit ng strategy na lumipat sa lokasyon na utos ni Yuya upang iligtas si Eruza. Si Yuya ay inaasar ng mga investor dahil sa kanilang tingin, ito'y isang kamangmangan na sagipin ang isang kalaban. Sumunod na mga pangyayaring nagaganap, si Hitomi ay nakahanap ng hamon na kailangang harapin, ang pamamaraang pandigma ni Kaide na malawakang gumagamit ng makakapit na mga daliri. Sa gitna ng labang ito, habang nadidistract si Den, si Eruza ay ginamit ang pagkakataon para kalmutin si Den. Nang mapilitan, nagdesisyon si Hitomi na bumuo ng pansamantalang alyansa dahil sa kakailanganing magtulungan. Bilang resulta, si Hitomi ay nagdesisyon na harapin si Den habang si Eruza ay nagpatuloy sa paglaban kay Kaide. Sa isang flashback, pinakita na si Den at Kaide ay pinasweldo ng Sumitomo upang sumali sa laban. Natuklasan ni Yuya na si Shido ang kumokontrol sa mga laban. Pinago niya ang mga patakaran upang payagan ang mga kriminal tulad ni Den na voluntaryong maging hybrid at makipaglaban. Sa ibang lokasyon, pinalaya ni Ichinosok si Taiga sa panga ni Ryuji, nabigyan si Taiga ng pagkakataon na makatakas patungo sa kanyang dapat na destinasyon at iwasan ang paparating na pagsabog na maaaring ikamete niya. Nangako si Ryuji na papatayin si Ichinosok, si Oi na naghuhukay na pal-iko-likong tunnel sa ilalim ng lupa, bilang maingat na galaw sinubukan ni Hitomi na atakehin si Den sa bulag na bahagi, pero hindi niya alam na kayang madama ni Den ang kanyang presensya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ahas na dila upang sundan ang init ng kanyang katawan. Biglang nabagsak si Hitomi, na paralyze siya sa pamamagitan ng nakamamatay na hininga ni Den. Habang nangyayari ito, si Kaide ay nag-transform, naging isang gecko hybrid na nagtagumpay sa pag-overpower kay Eruza. Si Den ay naghanda sa plano niya na aksyon laban kay Hitomi, ngunit sa huling sandali, nagtagumpay si Hitomi na labanan ang paralysis at mabilis na pinutol ang mga organs ni Den gamit ang isang mabilis na saksak. Naiwan si Kaide kana Eruza at Hitomi para kalabanan ng mag-isa. Si Kaide ay nasa komplikadong sitwasyon, habang si Ichinosok ay halos sumusuko kay Ryuji sa kanilang laban. Ang kanilang laban ay napatigil nang dumating si Kido, isang hybrid na sponsor ni Yoko. Si Kido ay kakampi ni Shote, pinatay ni Shote si Ryuji gamit sang isang suntok lamang. Si Kido ay pumunta sa katawan ni Ryuji, napatay na, upang durugan na nag-iwan sa mga investors ng stunned. Samantala, si Shote ay nagpalit ng galit kay Ichinosok, na biglang nawala.
Matapos ang kaguluhan, si Kaide ay nagtangkang tumakas, habang sina Eruza at Hitomi naman ay nagkakasayang nakikipaglaban sa isa't isa. Samantala, natagpuan si Ichinusok na nahulog sa mga tunnel na hinukay ni Yui, na sumulpot kasama si Shota, na nagdulot sa kanya ng takot at pagtakbo. Si Eruza ay nagtagumpay na pabagsakin si Hitomi, na may intensyong tapusin ang buhay nito. Ngunit, ang kanilang pagkikita ay biglang nagbago ng damdamin nang sila ay humalik. Hindi nila alam na ang kanilang mga kilos ay dahil kay Kaori Rokuho, isang Civic hybrid mula sa Yatsubishi na kayang kumontol sa pagnanasa nila. Si Kaide ay itinulak na makipaglaban kay Taiga, na nauwi sa kanyang mabilisang pagkamatay habang lalo pang nadadala ang mga investor sa galing nina Eruza at Hitoma. Pumasok si Yoko, nagutos na ipagpatuloy ang laro, subalit nabunyag ang tunay niyang hangarin, ipahiya si Shido sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang mga hybrids at matapos ang kontrol sa kanya ng lolo niya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nakawala si Hitomi mula sa epekto ng pheromone na kung saan ay pagnanasa, at agad na nagbago ang kanyang atensyon tungo sa kanyang tunay na hangarin kay Shido. Sumugod siya kay Kaori, sa oras na papalapit si Taiga. Ang mga pangulo ng apat na kumpanyang Zobutsu ay nag-usap hinggil sa korupsyon at ideya ng gawing legal ang hybrids at pagtatakwil ng mga laban bilang negosyo. Si Shido, bilang leader ng Hybrid Creation Project, kaya niyang baguhin ang mga pangyayari para hindi manalo ang Zaibatsu. Gusto niya na siya ang pinakamalakas sa lahat. Habang naglalaban sila si Taiga ay tumutol kana Kaori at Eruza na tulungan si Hitomi, habang si Shota ay nahuli naman si Yui, ngunit nadamay ang mga puno sa proseso. Galit at ayaw ni Kido sa sinumang ang sumisira sa kagubatan. Si Kido ay hinati ng 2 piraso si Shota ngunit iniwan si Ui na buhay. Si Ui ay determinadong tulungan si Hitomi. Inilabas ni Taiga na ang kanyang pangunahing layunin ay ang talunin si Leo at na si Leo ay mas malakas kaysa sa iniisip ng mga tao. Si Leo ay nagpakitang tao ng pagkatalo laban kay Hitomi, iniisip na ang kanyang lakas ay mababa kumpara sa kanya at hindi karapat-dapat sa seryosong pagtutunggalyan. Narealize niya na si Leo ay nakikipaglaban lamang ng tapat sa mga taong itinuturing niyang pantay-pantay. Samantalang si Taiga ay walang tigil na naghanda para maging mas malakas at humanin si Leo sa patas na laban. Ngayon, pareho si Hitomi at Taiga ay handang harapin ang isa't isa sa isang laban na maaaring magtapos sa kanilang mga kamatayan. Sa simula, si Yuya ay nag-isip kung paano ang kanyang buhay na walang saysay hanggang sa makilala niya si Hitomi. Gamit ang pasensya, hinayaan ni Hitomi ang atake mula kay Taiga habang hinihintay ang tamang pagkakataon para umatake. Habang si Hitomi ay nag-aantay, si Yui ay pumunta upang balon si Hitomi tungkol kay Kido, hindi niya alam na si Taiga ay nasa likod niya. Ngunit si Yui ay naging biktima ng epekto ni Kaori at biglang nawala ng malay. Ang mga investor ay pinagtatawanan si Yuya at inakusa na siya ang dahilan sa pagkamatay ni Hitomi dahil sa kanyang paraan ng paglalaro. Gayunpaman, dahil sa pagkakaibigan niya kay Hitomi, nagdesisyon siya na isakripisyo ang kanyang pagkakataon upang mailipat si Hitomi at magpatuloy sa laban kay Taiga. Sa pagkakataong halos nagtagumpay na si Hitomi na maghiganti laban sa darating na atake ni Taiga, biglang tinamaan siya ng transform na tail ni Kido, na pagtanto ni Yuya na ginamit siya ni Yoko para panatilihin si Hitomi sa kaguluhan. Layunin ni Yoko na pagtulungan si Kido, na gayon din niyang manipulahang maramdaman ang galit para sa kanilang plano. Kahit nawala sa sarili, naisahan ni Yui si Kaori, dinala niya patungo sa hukay kaya nadapa at nawala ng balanse. Sa sobrang desperadong ipagtanggol ang sarili, si Hitomi ay nag-aaksaya ng lakas sa pagsusumikap na magtamaw ng butas sa matibay na balat ni Kido, habang si Kido ay tatapusin na ang buhay ni Hitomi, bigla siyang inatake mula sa likod ni Taiga. Ngunit kahit si Taiga, nabigo sa pagsira sa matibay na balat ni Kido. Ang pagtatagpo na ito ay nag-iwan ng lahat sa kabiguan dahil si Kido ay biglang nagbago ng anyo, nagbalot ng kanyang katawan ng makakapal na balat na parang isang pandelino. Si Hitomi ay nawala ng malay. Si Taiga naman ay nagtatangkang wasakin ang kalasada ni Kido ngunit niloko ito at nawala ng kanang braso. Iniligtas si Taiga ni Achinosok, ang atake nito ay nagbigay daan para makatakas si Taiga at tanggalin ang kanang mata ni Kido. Gayunpaman, pareho si Taiga at Achinosok ay tinusok ni Kido. Masaya namang ipinahayag ni Yoko ang kanyang tagumpay para sa Mitsukado. Sa di inaasahang pagkakataon, si Hitomi ay biglang nagising at sa isang maingay at paminsang pag-usbong, siya'y nagpatuloy sa kanyang pagbabago at naging isang kamangyan na honey badger.
Sinabi ni Shido na kahit na karamihan ng mga hybrids ay genetically modified na tao, si Hitomi ay isinilang na mayroong hybrid DNA, isa siyang origin beast, isang perpektong kombinasyon ng tao at hayop. Sa isang flashback 7 taon na ang nakararaan, nadiskubre ni Shido si Hitomi na namumuhay ng parang isang mabangis na hayop sa Hong Kong. Sa pamamagitan ng pagpapakain at paglaan ng oras sa kanya, nakamit niya ang tiwala nito at pinangalanan siyang Hitomi kahit na maraming sugat ang natamo niya. Si Shibayama, ang kasamahan ni Shido sa trabaho, ay nagpatama sa kanya ng tranquilizer, na nagdulot sa kanya na mahulog sa isang lugar na kontrolado ng Liuman Mafia. Iniligtas sila mula sa mafia ni Shinazaki, ang overseer ng laban, at dito unti-unti nang nagkaroon ng nararamdaman si Hitomi kay Shido dahil sa pagprotekta nito sa kanya. Sa kasalukuyan, si Hitomi ay umatake kay Kido gamit ang napakalakas na lakas at bilis kumpara sa kanyang mga nakaraang atake. Nakakamta ni Hitomi ang pagkalmo sa diprotektadong dibdib ni Kido bago siya itulak papunta sa maraming puno at nasira naman ang mga puno. Sa flashback ni Kido, ipinakita na may koneksyon ang mga halaman sa kanyang minamahal na ina. Pinutol naman ni Kido ang braso ni Hitomi, pinalabas ang kanyang protektadong scale, na naging matitilos na scale. Tinaktan niya si Hitomi hanggang sa biglang itinapon ni Hitomi ang kanyang sariling putol na braso sa mukha ni Kido bilang destruction. Sa susunod niyang atake, ngumiti siya, niloko si Kido sa pag-aakala na sa isang saglit, siya ang kanyang ina. Ipinangtulak niya ang natitirang braso niya sa kanyang lalamunan. Sa galit ni Yoko, nagtagumpay si Kido na bumangon, ngunit biglang kinalmet siya ni Eruze sa lalamunan si Kido na naging sanhi ng kamatayan ni Kido. Ginawa namang champion si Eruze ng killing bites. Dahil sa gulat ay nawala ng malay si Yoko. Sa hindi inaasahan ng lahat, biglang nagising si Oi. Habang siya'y nagtatangkang tumakas kay Eruze, bigla niyang nagawa ang isang perfect somersault kick, nagpabagsak niya si Eruze. Ipinahayag ni Overseer Shinazaki si Oi bilang champion ng killing bites. Ang apat na mga presidente ng Zaibatsu ay nag-aawayan, inaakusa ang isa't isa ng pandaraya. Bigla, nagdilim ang lahat ng ilaw at monitor. Hindi napansin ng mga tao, ang isla ay nilusob ng mga hybrids na chameleon sa utos na patayin ang lahat ng natirang hybrids upang maging champion sa laban. Kautos ni Sumitomo, sinubukan ng mga hybrids na chameleon na patayin ang lahat ng natirang hybrids, ngunit pinigilan sila ni Overseer Shinazaki na pumublikong nagpahayag kay Oi bilang tagumpay. Pinatay ni Leo ang chairman ng Sumitomo habang pinangunahan ni Shido ang isang Kodeetat, kasama ang kanyang sarili, ang mga chairman ng Ishida at Yatsubishi, at ang anti-chairman faction ng Mitsukado. Pinatay nila si Yuzen, ang presidente ng Mitsukado, upang bigyang daan ang access ng mga ordinaryong tao sa surgery para maging hybrid. Sa pagkamatay ng kanyang lolo, si Yoko ay naiwang walang kapangyarihan. Pinayaran siya ni Leo sa kanyang mga kasalanan sa mga hybrids, na kanyang ipinakita sa pamamagitan ng pag-angkin sa kanya bilang alipin. Matapos ang laban, bumalik si Yuya sa kanyang normal na buhay at si Hitomi ay biglang nawala. 2 linggo pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hitomi na humihiling sa kanya na pumunta sa arena kung saan siya unang lumaban kay Leo. Sa arena, nagpasalamat si Yuya kay Hitomi dahil sa pagbibigay niya ng confidence sa kanya, habang pinasalamatan siya ni Hitomi sa tulong niya sa kanyang mga laban. Halos sasabihin na ni Yuya ang kanyang nararamdaman para sa kanya, ngunit biglang umatake si Hitomi at pinatay siya. Ang kanyang kamatayan ay utos ni Shido. Habang umalis siya, napaluha si Hitomi. Sa malapit na hinaharap, ang mga hybrids ay lubos ng tinatanggap sa lipunan at mayroon ng sariling lungsod na itinayo sa isang isla sa Tokyo Bay. Ang mga non-lethal na killing bites matches ay naging sikat na entertainment, at maraming bagong kabataang hybrids ang umaasa na maging kampyon. Ngunit lumabas na si Yuya ay buhay pa, at plano niyang magamit ang ilang batang babae na mga hybrids upang maghiganti laban kay Hitomi, Shidao, at sa buong organisasyon ng Zaibatsu.